Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. In Tagalog, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hello po mga kaibigan, nandito po kami sa Busay Falls. So napakaliwanag po ang salita ng Diyos. Nasabi doon, mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Dito mga kaibigan, pwedeng magbautismo. Mga kaibigan, dito sa Busay Falls. Ganito yung pagpapabautismo mga kaibigan. Inilulubog sa maraming tubig. Bakit inilulubog sa maraming tubig? Kasi sa Biblia sinasabi na ang simbolo ng bautismo ay namatay tayo kasama ni Kristo at nabuhay tayo na magmuli na mayroon ng panibagong buhay. So yun po mga kaibigan ang pagpapabautismo. Kung ating titingnan sa Mateo chapter 3 verse 13, sinasabi doon na si Jesus Christ ay lumapit kay Juan Bautista. Galing siya sa Galilee, siya ay naglakbay ng 105 kilometers papunta sa Ilog Jordan at nagpabautismo kay Juan Bautista. Ngunit si Juan Bautista ay ayaw na bautismuhan si Jesus. Sabi niya na siya dapat ang bautismuhan. Pero sinabi niya mga kaibigan at mga kapatid, sabi niya na hayaan mo ngayon Juan, sapagat ito ang pagtupad ng buong katwiran. Ang pagpapabautismo mga kaibigan ay hindi kalahati na pagtupad ng buong katwiran, kundi pagtupad ng buong katwiran. Kaya mga kaibigan, kung sino man ang hindi pa nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay magpabautismo na po mga kaibigan. Ganito po ang pagpapabautismo. Yun po ang pagpapabautismo mga kaibigan. Sapagat sabi sa John chapter 13 verse 15, ang sinabi ni Jesus Christ, ginawan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ang ating ginawa. Ibig sabihin, siya ang naging halimbawa natin. Kaya sabi mga kaibigan, sa John chapter 3, verse 3, si Nicodemo ay nagtanong kung paano ang isang tao ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya na, except a man be born of water, he cannot, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At sinabi niyan ni Nicodemo, paano ang isang tao ay maipanganak na muli? Papasok baga siya sa ikalawa, mapapasok baga siya sa tiyan ng kanyang ina, kahit malaki na, at ipanganak na muli. Sabi doon mga kaibigan sa John chapter 3 verse 5, except a man be born of water, this one, water. Water, ibig sabihin mga kaibigan, tayo ay tinanggap na natin si Jesus Christ. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Yan ang paraan ng pagtanggap kay Jesus Christ, ang pagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagat ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang may pangalan na makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Sabi doon, walang ibang pangalan sa mababasa mga kaibigan sa Gawa chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas sa mga tao, kundi sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung sino po ang hindi pa nagpabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lang po ang nagpapapusakrus upang mapatawad ang ating mga kasalanan, magpabautismo na mga kaibigan. Sapagkat
Siya ay namatay, siya ay pinako sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, John 3:16. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus Christ ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang paraan po mga kaibigan sa Biblia, wala po kaming nakita na iba kundi number 1, pananampalataya, Hebrews chapter 1 verse 1. Ikalawa mga kaibigan, ay ang pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang tinatawag na born again, pagbabagong buhay, at tanggapin si Jesus Christ totally upang magkaroon tayo ng buong katwiran, sapagkat kung sa atin lang tayo ay magpakabait at wala si Jesus Christ, hindi natin siya tinanggap, hindi tayo nagpahugas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpabautismo, ay walang halaga lamang po mga kaibigan, sapagkat sa ating sariling katwiran o sa sariling pagpapakabanal ay hindi po nararapat, dapat po tanggapin si Jesus Christ. Sapagkat mga kaibigan, tayo ay may kasalanan na nakuha sina Adan at Eva. Kaya yung kasalanan ay kailangan matanggal sa magitan ng pagpabautismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat pumasok ang kasalanan sa magitan ng isang tao kay Adan, mga kaibigan, at lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay mamamatay. Ngunit mga kaibigan, sa pamamagitan din ni Jesus Christ, lahat tayo ay mabubuhay na at hindi na mabubulok. Yan ang tinatawag na incorruptible body. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 21, 22 at saka next na mga verses. Ang magitan lamang po ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mabubuhay na magmuli at hindi na masisira. Mayroon tayong incorruptible body at magiging kasama na natin ang ating Diyos. Dalawa lang po ang kahinatnan ng tao mga kaibigan. Ang impyerno, Revelation chapter 20 verse 10, pahihirapan doon sa impyerno araw at gabi kapag hindi natin pinanggap si Jesus Christ. At ang ikalawa mga kaibigan, yung eternal destiny mga kaibigan, ay ang kasama na ang ating Panginoong Diyos. Doon papahirin niya ang mga luha ng ating mga mata at hindi na magkakaroon ng dalamhati, hirap o pananambitan man, kundi tayo ay lalakad na kumikinang na ginto, pure gold, dalisay na ginto mga kaibigan ang ating lalakaran. Kaya maraming salamat. Kung hindi ka pa na-baptize, magpa-baptize na sa pangalan ng Panginoon.